Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jane Castañeda. Atid namin sa inyo pinakamaiinit na balita at serbisyo Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Pinay kasambahay, binugbog ng amo, kamay at spine na bali matapos naman ihulog ng amo sa bintana. OFW sa Saudi nagbunyi sa panalo ni Pacquiao laban kay Rios sa kabila ng mga issue sa BIR na kanyang hinarap. Booking sa Boracay bumaba ng 20% dahil sa Super Typhoon Yolanda. Serenata String Orchestra nag-alay ng musika para sa mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda. At aktor na si Robin Padilla dinagsa ng halos 5,000 katao sa talent search sa Beirut, Lebanon. Isang Pinay household service worker sa Kuwait na minaltrato umano ng kanyang among Kuwaiti ang umapila ng tulong. Bugbog sarado, nagtamo siya ng 16 na stitches sa ulo. Ang masaklap pa nito, tinulak umano siya ng kanyang amo sa bintana at nahulog sa bubong mula second floor at nabali ang kanyang kamay at spine. May balitang Middle East si Maxi Santiago. Bugbog sarado, bali ang kanang kamay, nagtamo ng 16 stitches sa ulo at inoperahan ang spinal cord. Hindi mapigil ni Maria Charito Mabuna ang maluha habang ikinikwento niya ang kalunos-lunos na sinapit niya sa kanyang mga amo na Kuwaiti. Tubong sulat Eastern Samar ang 44 na taong gulang na si Charito, may asawa at 2 anak. March 14 ng taong ito nang dumating siya sa Kuwait para mamasukan na kasambahay. Kwento niya, lagi umano siyang sinasaktan ng kanyang among babae. Palayok, frying pan, panlinis, sapata, plato, timba, kung ano po yung maisipan niyang ipukpok sa ulo ko. Aniya, minsan nabasag pa raw ang timba na ipinukpok sa ulo niya. Nasugatan po yung ulo ko. Tapos, hinang-hina ako, nahilo ako. Ilang oras ako sa CR. Pagkatapos nila ako saktan. Tapos, uminom ako ng tubig para magkamalay. Tiniis ni Charito ang pananakit ng mga amo hanggang kaya niya, alang-alang sa kanyang pamilya. Siyahe na ginger na mainit sa likuran ko. Halos 2 linggo, di ako makatulog. Sobrang sakit. Pero noong October 19, naganap ang hindi niya inaasahan. Tinulak po ako ng amo ko. Silang 2. Yun, nahulog ako sa bubungan. Tinulungan ako ng kapitbahay. Tsaka yung mga katulong 4 doon na Pinay. At i-report ng madam nila sa pulis. Ang pulis na mismo ang nagdala sa akin sa ospital. Pursigido si Charito na kasuhan ang kanyang mga amo. Gusto ko po magbayad sila sa ginawa nilang kahayupang ginawa nila sa akin. Nag-aalala rin si Charito sa kanyang mga anak at pamilya sa Samar. Ni isa sa kanila, wala pa siyang nakakausap matapos manalasa ang Super Typhoon na Yolanda. Bagamat may bumisita na minsan na taga-embahada, umaapela pa rin siya ng tulong lalong-lalo na sa Polo OWA. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Iba't iba man ang reaksyon sa mga isyong nakadikit kay Congressman Manny Pacquiao tulad ng pag-freeze ng BIR ng kanyang bank account, ang suma total ay ang malasakit ng sambayanan sa People's Champ. May balitang Middle East si Chris Lavinia. Nagbunyi ang maraming OFW sa pagkapanalo ni Manny Pacquiao sa laban niya kay Brandon Rios sa International Welterweight Championship title. Nagpataas moral sa mga kababayan ang panalo ni Pacquiao kay Rios, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, lindol sa Bohol at gyera sa Zamboanga na gumiba sa maraming pangarap, bahay at ari-arian at bumawi ng maraming buhay sa Visayas.
Kaya para sa mga OFW, senyales ito na unti-unti nang bumubuelo ang Pilipinas mula sa mga trahedyang nananalasa kamakailan. Ang pagkapanalo ni Pacquiao ay sumasagisag ng pagbangon hindi lamang ni Pacquiao, ngunit pagbangon ng buong sambayan ng Pilipinas. Samantala, hindi nagustuhan ng mga OFW ang pag-freeze ng BIR sa bank accounts ni Manny. Hindi raw kasi isinama sa income tax ni Manny yung buwis na binayad niya sa US nang lumaban siya noong 2008 at 2009 doon. Dahil frozen ang accounts niya, nangutang si Manny ng pera para i-donate sa mga nasalanta ng bagyo. Dapat niya pong idirekto na sa mga tao upang mapabilis ang pagdating ng mga tulong o ng relief good, kung ito man ay mga relief good. Dahil sa gobyerno po ay marami pang ibang proseso at pagdadaanan bago makarating sa ating mga kababayan. Palagay ko, idiretsa na niya. Kunyari, magpatayo na, paggawa niya yung eskwelahan o yung hospital sa mga nasalanta ng bagyo para diretso na kaagad. Sa darating na December 17, 35 years old na si Manny at usap-usapan na kung dapat na siyang magretiro sa boxing o hindi. Retiro na lang siya sa pagiging boksingero. Wala naman siya dapat papatunayan pa dahil alam naman natin na si Manny Pacquiao ay isa talagang famous na boksingero. Hindi pa dapat mag-retiro siya dahil sa experience ko rin noong nagko-compete pa ako sa martial arts at saka sa swimming, halos mga 40 ng edad ko, yung ang kalakasan ko plus yung experience ko. Sa pagkapanalo ni Manny Pacquiao, ibinalik niya ang ngiti kahit saglit sa mga Pilipino na dumaan sa sunod-sunod na pagsubok. Nagbabalita sa Middle East, Chris Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Nagtayo ng libreng tawag center sa Tacloban, Leyte ang DOLE para sa mga OFW at pamilya ng OFW na nasa Pilipinas o nasa abroad. Pwede nang tumawag sa free call center sa Leyte sa cellphone numbers 0901-462-5678 at 0915-294-0238. Mula po yan sa Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Doon po naman sa Iloilo City, nakatayo na rin ang libreng tawag center na may cellphone number naman po na 0915-391-1133. Magdaragdag ang DOLE na OWA ng isa pang free call center doon po naman sa Ormoc. Naglagay na rin ang OWA Ugnayan Center sa Pasay City para tulungan po ang mga OFW na mahanap ang kanilang mga pamilya sa Leyte, Samar, Iloilo, Palawan, at iba pang probinsya sa Regions 4B, 6, 7 at Region A. Mahigit 1 milyong piso ang nalikom na donasyon ng Filipino community sa Dubai at Northern Emirates sa isinagawang Brunch for a Cause para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. 3 container vans ng relief goods ang naibigay ng mga kababayan at maging ang ibang lahi. May balitang Middle East, si Maha Moralde. Umapaw ang mga donasyon sa isinagawang relief drive at brunch for a cause ng Filipino community sa Philippine Consulate at Polo OWA sa Dubai nitong nagdaang Sabado. Maraming naantig sa sinapit ng mga naging biktima ng hagupit ni Yolanda sa Kabisayaan. Being here so far away from home, all we can really do is offer and volunteer our help. Nag-donate din ng foreign expats. My heart goes out to them, so that's why we're here, to donate and help. I believe everybody we should do our best. These people need help. It can be food, clothes, tin food, but these people really need help. So wherever you're living, please go to the nearest embassy to do this. Patuloy naman ang panawagan ng ilan pang mga kababayan sa mga lugar na naghihintay pa rin ng relief at rescue operations hanggang ngayon. We're asking po for help sa mga Basaynon po, lalong-lalo na po sa Basay Samar na hanggang ngayon po yata ay hindi pa rin po nakaka-receive ng medical attention at ng mga relief goods po. Maghapong inayos ang nakolektang relief goods. My hometown is in Baclayon, which is in the eastern part. But sadly, yung church namin, the famous Baclayon Church, nasira yung bell tower
And the facade, no, hindi naman malaki yung pinsala when it comes to homes. We segregated all those items from medicines, foods, perishable goods, non-perishable goods, used clothing. We put it in the boxes, and then after that, we shifted directly to the warehouse so that we can prepare the packing list and send it directly to the Philippines. May nagpahabol din ng 500 kumot at 400 kilong bigas, delata at noodles. 2 20-foot at isang 40-foot container vans ang napuno ng mga donasyon. Nakalikom ng mahigit 1,300,000 piso ang isinagawang Brunch for a Cause na sinuportahan ng mahigit 1,000 kababayan at foreigners. Nagbabalita sa Middle East. Maha Moralde, Dubai, United Arab Emirates. Bookings sa Boracay bumaba ng 20% dahil sa Super Typhoon Yolanda. At Serenata String Orchestra nag-alay ng musika para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Yan at iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Aabot po sa 20% ang binagsak sa booking sa Boracay nitong Christmas break na peak season sana sa pangunahing beach destination ng buong mundo. Kabilang po ang Boracay at lalawigan ng Aklan sa hinagupit ng Yolanda pero hindi po gaanong napuruhan. May ulat si Middle East Bureau Chief Danny Buenafe. 2 linggo matapos ang trahedya na idinulot ni Yolanda, eto ang Boracay. Unti-unting bumabalik ang sigla pero hindi ganap na makabangon dahil una-una sa problema ng power, pangalawa, ang internet connection. Isa lamang si Ninette Aguirre Graf sa halos 200 resort operator sa Boracay. Tanggap na ni Ninette matumal ang takbo ng negosyo ngayong pagpasok ng Kapaskuhan. Umabot na kasi sa 20% nagkansela ng booking sa kanyang hotel na karamihan ay mula Europa. Ang nakikita nila sa TV yung distraction, yung parang tinamaan ng atomic bomb na pinapakita sa Tacloban. Dagdag gastos pa ang konsumo ng generator set. Halos 50% pa lang ng kuryente ang naibabalik sa Resort Island. At dahil bagsak din ang internet, aminado si Ninette, turn off ang mga turista dito. Internet halos wala. Tatrabaho din sila, hindi lang naman sila nagbabakasyon, in between kailangan nila yung internet na yan. Kumpara noong isang taon, bumaba ng 50% ang bilang ng tourist arrival sa buwan ng Nobyembre. Yung data natin ngayon is 49,777. So last year nakuha natin by November 12 is 86,090. So almost 50% talaga. Ang nawala. Because of the typhoon yun and the Bohol. Para tuluyang makabangon, nais ipaalam ng grupo ni Ninette sa mga turista na business as usual pa rin sa pangunahing beach island. Danny Buenafe, Boracay. Nagkusang mangalap ng tulong ang mga Pinay at mga dayuhang babaeng expatriate sa Damam para sa mga biktima ng Super Bagyong Yolanda. May balitang Middle East, si Dinan Arana. Bus driver si Ronald Malaka sa isang malaking village ng mga mayayamang expatriates dito sa Damam. Tuliro siya dahil hindi niya makontak ang kanyang asawa at 3 anak sa Jalawod, Leyte. Balita niya ay winasak din ng Bagyong Yolanda ang kanilang probinsya at mga karatig lugar. Parang wala na ako sa isip ko kung ano yung gagawin ko ba. Siyempre wala akong komunikasyon eh. Hindi ko sila makausap. Hindi ko man lang nalaman kung anong sitwasyon ng nila. Napansin siya ni Annalyn Tanaka, Pinay na nakapag-asawa ng Hapon. Agad siyang naglunsad ng relief donation para kay Ronald at iba pa nilang mga kaibigang apektado ng Bagyong Yolanda. Daman niya ang hirap ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda dahil sa tsunami na tumama sa Japan noong 2011. Nakaipon sila ng mga damit, pagkain, laruan at iba pang mga gamit lalo na para sa mga bata. Isa sa mga tumulong si Cecilia Pupadik Antal ng Vienna, Austria. It was heartbreaking. I was nearly crying because seeing children around, hearing that they got maybe orphans, people with
they cannot go anywhere, damaged houses, nothing left. They just have their self, and then the suffering and the pain you could see in their eyes. Si Maria Jose Nunez Alvarez naman, na mula sa Brazil ay nalungkot sa nangyari sa Pilipinas. Kabibisita lang daw niya nitong Abril at masaya pa silang nagbakasyon sa Boracay. Nananawagan siya sa gobyerno na agad solusyonan ang global warming dahil mas malaki pa raw ang maapektuhan nito. What happened in Philippines now can happen in my country and all over the world. So I think we have to charge the authorities to take care of the planet, because tomorrow can be other place. Malaki rin ang nakolekta nilang donasyong pera at ipadadala nila ito sa Pilipinas. Napapanood kasi nila sa TV na maraming mga biktima ang hindi pa nararating ng mga otoridad at naabutan ng pagkain. Kasabay ng pagtulong ng mga kasamahan ni Annalyn, malaki ang pasasalamat niya na maraming bansa ang tumulong sa Pilipinas. Feel so blessed na may nakilala akong mga kaibigan na yung intention nila is pure intention na makatulong. Yung hindi mo inaakalang tutulong sa'yo, sila pala yung mauuna pang tumulong. So, napakasaya ng pakiramdam. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Damam, Saudi Arabia. Mga Batang Serenata, isang grupo ng Pinoy String Orchestra sa Saudi Arabia ang nag-alay ng tugtog para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. May balitang Middle East si Charles Tabo. Sa bawat nota, alay ng mga batang miyembro na ito ng String Chamber Orchestra ng Serenata ang kanilang musika sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Mensahe nila, Bangon Pilipinas, sakto sa tinutugtong nilang You Raise Me Up para maipadama ang kanilang pakikiramay sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. We send our love through music to the victims of Typhoon Yolanda. Panalangin nila, naway makatulong ito sa mga biktima. Though we are far from our kababayans who are affected by Yolanda, we are offering to you the music that we're going to play. We hope that this will lift your spirit because we are one with you in your struggle. Puspusan na rin ang pag-aayuda ng mga OFWs dito sa Jeddah. Ang mga bagahe nakaready na para ipadala sa Pilipinas. Iba-ibang grupo, kanya-kanyang paraan para makatulong sa Pilipinas. Inspired daw sila sa mga bumubuhos na tulong galing sa iba-ibang bansa. Pati cargo agencies nagbigay ng libreng padala sa mga tone-toneladang relief goods mula sa OFWs. Nagbabalita sa Middle East, Charles Tabo, Jeddah, Saudi Arabia. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Ano po ang masasabi ninyo sa pag-cover at pagbabalita ng media sa Super Typhoon Yolanda? Narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Para po kay Regan Javier, okay naman at least nalaman ng buong sambayanan at mga kamag-anak ng mga OFW ang kanilang naging kalagayan ng mga tao sa Pilipinas. Mabuhay BME, salamat po. Sabi naman ni Rich San Cristuta, naku, I am very proud sa mga media na nag-cover sa bagyo. Itinaya nila ang buhay nila. Hindi lang sila nandoon para mag-cover, kundi silang unang nagsagip sa mga naapektuhan ng bagyo. God bless you all. Obserbasyon naman po ni JT Jericho Tumogsok, dahil sa media coverage, mas napapadali ang pamamahagi ng relief goods na kung ang gobyerno lamang ang aasahan din napakabagal. Si Angie naman po, Angie Brimbuela, very proud sa mga reporter natin, lalo na kay Atom Araulio, na talagang isinubo ang buhay sa pagre-report sa bagyo. But sana sa iba maging totoo sila sa pagre-report, lalo na sa totoong bilang ng mga namatay. Approve si Miguel De Villa Vito. 2 thumbs up. Salute. Proud. Ingat po kayo lahat. Para naman kay Poox ni Dogma, it was highlighted by the controversy between CNN correspondent Anderson Cooper and ABS-CBN TV host Corina Sanchez. News is at its best when it is delivered right where the story happens, as compared to the news being delivered from the scripted articles in an air-conditioned newsroom. Sabi po ni Marjorie Onyo Dakanay, napakahirap ng ginawa nila. Alam ko, pati family nila nag-aalala. Pero salamat kung hindi ginawa yun, hindi malalaman ang tunay na estado ng Pilipino. At naikampanya
ang pagtutulungan ng Pilipino pati ibang bansa. Salamat po ang tawag doon sa paraan ng pagbabalita buwis buhay. Okay din kay Antonio Avendaño Agulto. Kaya lang po, sana itutukan din ng media ang mga donasyon para siguradong maipamahagi sa mga napinsala at makabangon muli sa kanilang dating buhay. Thanks po! Pero para po kay Ace York Lamadrid Aguilar, minsan may pagkakamali din ng media sa pagpaparating ng balita. Hindi lahat ng nanonood pare-pareho ang utak. Kaya dapat lilinawing mabuti kung ano ang sinasabi nila. Lalo na sa usaping mabagal daw ang gobyerno sa pamamahagi ng relief goods. Dapat sinasabi ng nagbabalita kung anong dahilan. Bakit mabagal? Dahil ba sa maraming nakahambalang sa kalsada, kulang ng sasakyan, walang gasolina, walang akses ang lugar o tao? Kapag sinabing mabagal ang gobyerno, iisa pumapasok sa isip ng tao, mga inutil ang taong gobyerno, lalo na yung against sa government. Paano kung media din ang tanungin bakit sa kabila ng gabundok na pledges sa istasyon nyo, hindi nyo rin agad na ipararating sa mga biktima? OFW sa Riyadh nahihilig sa martial arts para pansamantalang o para manatiling malusog sa trabaho. At aktor na si Robin Padilla dinagsa ng halos 5,000 na mga tao sa talent search sa Beirut, Lebanon. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Hindi lang po qualification sa puhunan sa pamamasukan sa ibang bansa. Ang malusog na pangangatawan ay isusi rin po para manatili sa trabaho ng matagal. Kaya naman marami sa mga kababayan po natin sa Riyadh, Saudi ang nahihilig sa martial arts. May Balitang Middle East si Marlene Lavin. Ang sabi ng marami, tumatalas daw ang isip kapag may ehersisyo. Martial arts ang napiling sport ni Norlito Balignasay dahil lumalakas ang kanyang resistensya at konsentrasyon sa trabaho. Habang tumatanda, kapag walang ehersisyo sa katawan, talagang humihina. Para ring estudyante ang involved sa martial arts dahil kailangan na niyang pumasok sa eskwelahan para magkaroon ng grado. Present ako sa Black Python hanggang inabot ko ang aking rank ko na 3rd dan. Gawa ng aking pagsisikaw sa pagkakarate kaya hindi ako nakakasakit, lagi akong malakas. Kahit may edad na, kapag nababanat ang katawan, nagbibigay ng ibayong sigla ang taong may ehersisyo. Tulad ni Stalin Alisasis na nagkaroon pa ng injury sa tuhod. Yun naman ngayon ang pakiramdam ko sa ngayon na marami ako natutunan sa martial art at saka nagiging maganda ang pakiramdam ko ngayon. Ang martial arts ay hindi lamang sipa at body contact at liksi ng kilos. Ang pag-aaral ng martial arts ay hindi ibig sabihin na kung marunong ka ay pwede ka nang iabuso sa iyong sarili. Hindi. Kailangan ito ay isa sa isip mo na ang tao ay matututo nito para magkaroon ng control at self-discipline. Pati ang pakikitungo sa kapwa ay nahuhubog sa martial arts. Malaki po yung nagawang ng karate sa buhay ko para ma-improve yung self-confidence, tapos dedication sa practice para makatulong din sa mga taong gusto mag-aral. Nahahasa rin ng martial arts ang wastong pamumuno sa isang grupo. Binibigay ko sa kanila ang lahat ng nalalaman ko sa martial arts sa pamamagitan ng Black Python. Sa pagiging OFW, patagalan ika nga. Kaya kailangan ng malakas na katawan at matalas na isip. At ang isang paraan para makamit ito ay ang pag-aaral ng martial arts. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Ng halos 5,000 manonood ang isang stadium para makita ang kanilang idol na si Robin Padilla sa isang talent search sa Beirut, Lebanon. May mensahe rin si Robin tungkol sa tumamang kalamidad sa Pilipinas. May Balitang Middle East, si Riz Furio. Sa gitna ng malawakang kalamidad dulot ni Super Typhoon Yolanda, kakaibang bagyo ang tumama sa Beirut.
Pinagkaguluhan ng actor na si Robin Padilla ng halos 5,000 manonood sa talent competition ng MoneyGram. And he's so real, he gets so close, and being actually, I'm a Chinese, but I see how the crowd gets crazy about him. Aliw na aliw ang manonood sa pag-host ni Robin ng Talent Search. We know how interested the Filipino community are in performing, in singing, in dancing, and those performances. So we really wanted to bring something to them that will help them perform on stage. Inuwi ng 13-year-old Filipino-Lebanese na si Gabby Feji ang $1,000 grand prize. Kailan nandito sa Lebanon, saka ko lang siya nakita. Sa Pilipinas, hindi ko siya nakikita ng personal. Nakita niya yung Bible. Ayaw sana niyang pumirma kasi kulang na yung time niya. But then, nung nakita niya na Bible, pinirmahan pa rin niya. So, it's a big thing. Naniniwala naman si Robin na sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad sa Pilipinas, babangon ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Hindi po ibig sabihin ito na tayo po'y susuko. Ito po ang pagkakataon para ipakita po natin sa buong daigdig na tayo po'y matibay. At sana po, lagi po natin kilalanin yung ating mga OFW na sila pong nagpapakahirap sa ibang bansa at talaga naman pong sila ang dahilan kung bakit po ang ating bansang Pilipinas ay progresibo. Nagbabalita sa Middle East, Riz Furio, Beirut, Lebanon. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silang. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalamang.